At kami mga social worker, binasagan kami mga lisensyadong pakilamero at pakilamera. Ako si Christopher Moraga. Taong 2007 nang ako graduate bilang sa kursong BS in Social Work. Anak niya ngayon ay. Okay naman. Pumasok si Danison, si Clarice rin dyan. Kaso lang kami din. Pero last week, nagkasakit ba siya last week? So bilang social worker, ang trabaho ko, mag-conduct ng home visitation at gumawa ng case assessment. Nagkamagano ka? Magkano na? 4 na kilo. 4 na kilo. Ano eh, mas maabilidad pa si anak niya eh. Naghapon sila kasama yung papa niya, nag-ano sila ng kahoy. Kano kinita mo? Kano kinita mo po? 68? 4 na kilo? Ha? Yan na. Sabi ko sa'yo. Oo. Oo. Piso lang sa'yo kaya hindi ka pa man marunong. Nag-iisip pa eh. Pero pumapasok siya namin sa school. Pumapasok yan sila lahat. 5 yun sila nag-aaral. Pumasok ka ba kanina sa school? Okay. Pumapasok yan sila. Grade 2 na yan eh. Sige po. Pero nanay, huwag niyong huwag niyong hayaan lagi na ganyan. Mamaya, madisgrasya doon sa pamamako yan doon sa labas. Sama tatay niya eh. Nagkakot siya ng kahoy. Isa naman ang mako. So, unang exposure ko sa community, naglakad sa temporary housing na tinatawag. Oh, kuya, ba't nakapaa? Dito nakatira yung iba namin mga beneficiaries na nag-aaral dito sa loob ng Philippine Christian Foundation. Madalas sa kanila ang hanap buhay ng mga magulang nila ay pamamasura. At yung iba naman ay nagsa-sidecar. Iba naman na nangangalakal ng mga bote dyaryo. At yung iba naman may mga iba't ibang trabaho sa labas. So napansin ko na napaka-depressed talaga ng area. Unang-una sa lahat, yung dadaanan ko papunta doon sa mga bahay ng aming mga beneficiary. May nagsusunog ng goma, may mga tuwing umaga merong napakasariwang basura na galing sa mga truck ng basura galing sa buong Maynila. So, dadaanan mo lahat yun araw-araw. Oh, grade 3 ka na. Ikaw, anong grade mo na? Kinder. Kinder ka na sa school. Ano? Hindi ko akalain nga na magtatagal ako ng ganito. So, mahigit 2 years na rin ako sa trabaho ko. Iba't ibang mga kaso na rin yung nahawakan ko. So, isa sa mga cases na medyo hindi ko makakalimutan yung isang abuse case, sexually abused na bata, estudyante namin, na kung saan ang kapitbahay nila ang nang-abuso. So, medyo masalimuot yung nangyari doon kasi yung bata, nirefer sa amin ng teacher. Yung teacher, sabi niya sa akin, "Sir, may problem po tayo." Yung isa po natin bata, tulala po lagi, walang focus sa pag-aaral. So nakita yung mga behavioral changes dun sa bata, which naging alarming dun sa amin, mga social worker. So nag-conduct kami ng home visitation dun sa bata. After namin malaman kung ano yung nangyari dun sa bata, kailangan kami makapag-formulate ng isang intervention. Unang ginawa namin after mag-disclose nung family sa amin, nirefer kagad namin ito sa CPU kasi yun yung unang dapat namin gawin ipa-medical legad yung bata. So after namin mapa-medical legad yung bata, diniretso namin siya dito sa police station para mag-report. So nahuli naman yung perpetrator. So ang kagandahan nito, after series of psychological therapy dito sa bata, bumalik yung dating sigla ng bata. Nakita muli yung ngiti nawala sa bata after niya ma-abuse.
biktima kasi ako ng ng broken family din. So, yung mga batang broken family din, naiintindihan ko sila kasi na-experience ko yung hirap ng walang pag-aaruga ng magulang, wala yung guidance ng mother mo, wala yung guidance ng father mo, at naging support system ko lamang yung mga kaibigan ko. Sandalin ba sila? Sa gusto nito yung Kaya. alas lahat naman. Magkano yung ganyan eh? Piso na yung ganyan. Never say never. Yung turon, 5 piso. Ay, ano pala siya? 7. Utang pa ko eh. May mga nangungutang pa. Hindi, imbis na kumita, ano pala, delay pa yung kita, tayo. Ay, kiraan lang. Kiraan tayo, Ano na, ibingo na? May kiraan lang po. Dumating din time na gusto ko na talagang uminto sa pagtatrabaho bilang social worker. Kasi napakahirap. Maliban sa may mga time na hindi kami recognize bilang social worker dahil ang iniisip nila ang social worker dole out. Puro bigay-bigay lang, dole out. Akala nila ang trabaho ng social worker, puro dole out lang, puro bigay ng sardinas, bigay ng Hindi nila naaalam na kami ay mga professional. Dumating yung health issues ko na nagkakasakit na ako. Dahil sa araw-araw kong expose sa usok ng ulingan, sa usok ng goma, sa usok ng basura. Yung mga naging bisita nga namin, sabi niya, ang tanong nila, buti tumatagal ka pa rito? Nasagot ko naman, maaring it's a call. Kamusta nakakita? Kumita ka na ngayon? Okay naman. Kumita na. Hindi pa magbibigay. Nagpo-porpoise pa rin ba kayo? Nagpo-porpoise din kayo? Oo, nakukuha naman kayo nakaraan. 300 namin lang minsan nakukuha. Pero baka nag-ano naman kayo ng requirements niyo doon? Hindi, nag-ano kami sa lagi kami nag-a-apply. Pero yung mga bata pumapasok naman lagi. Pumapasok. Minsan nga, balik na nangyayari, wala tuloy anak. Napamahal na sa akin kasi nakita ko yung mga bagay na magiging fulfill yung buhay ko. Kumbaga, masasabi ko sa mga tao magtatanong sa akin kung may nagawa ka na ba sa buhay mo, masasabi ko na meron ako nagawa sa buhay ko. At itong mga taong to. Itong mga taong nagbago ang buhay at dahil sa tinulungan nila yung sarili nila. Bagamat sila ay nakatira sa isang squatters area, meron pa rin sila natawag na worth and dignity. Nanay, kaya ako kayo ini-interview ngayon kasi kailangan namin ng profile ni Jomar. At the same time, kailangan din namin yung information na to para sa sponsor niya. Di ba po? So, kung may mga pagkakataon po na may problema po sa family niya, na-report natin sa sponsor niya. At kung sakaling may maitulong sa inyo na kailangan ng bata, kung medical man to o edukasyon. Kasi yung pag-aaral niya po sa PCF, libre, di ba? Libre po yung transportation niya, libre po ang kanyang pag-aaral, libre po uniform niya, libre po ang aklat niya, libre din po ang kanyang mga notebook. Ang PCF ay isang non-government organization na tumutulong sa mga bata at pamilya na nakatira sa dump site dito sa Tondo, sa Navotas at sa Baguio. Meron kaming mga eskwelahan kung saan nagpapaaral kami ng mga bata kasi karamihan sa kanila hindi nila kayang mabayaran yung tuition para sa pagpapaaral. Yung mga magulang nila hindi kayang bayaran yung tuition nila. Tapos meron din kaming health and nutrition programs kung saan pinapakain namin yung mga bata breakfast at lunch. Tapos meron kaming clinic. Tapos meron din kaming livelihood programs kung saan tinuturuan namin at tinitrain yung mga nanay mula sa community kung paano gumawa ng mga recycled products. So, tinuturuan namin silang gumawa ng bags, bracelets, accessories, tapos binibenta namin yun locally at saka internationally. Tapos lahat ng mga kinikita namin doon, napupunta ulit sa programs namin para masustain yung buong PCF. Tapos yung huli is yung community development services. Yun yung mga house-to-house visit sa mga bata. Chine-check namin kung gaano ka-effective yung programs namin, kung nag-i-improve ba sila sa literacy nila, kung umaayos ba yung health nila in terms of yung, mas lalo na yung sa parang respiratory problems. Kasi yung sa dump site, sobrang grabe yung
susok galing sa charcoal at saka doon sa dump site mismo. Although we provide the free education, still our number one problem is to encourage the children to come and attend school because they would rather prefer and help their parents in finding income in order to augment the needs of the family. Ngayon po na ipadaan lang po kahit umuulan. Kung tatanungin ako kung hanggang saan kung kaya ibigay yung hanggat kaya ko, hanggat kaya ng katawan ko. Ang mga natutunan ko sa pagiging social worker, magkaroon ng disiplina. Disiplina sa sarili na bagamat mahirap tayo, dito ko nakilala yung mga tao na mas mahirap pa pala. So na-consider ko yung sarili ko as maswerte pa pala ako. So siguro yung dumating nung nakagraduate na ako, siguro yun yung time na dapat ako naman yung tumulong. Ako naman yung magbigay ng blessing sa ibang tao. We believe as a social worker that every man has its worth and dignity.